Umatake ang Israel sa Lebanon at itinuturing na isa ito sa pinakamadugong atake na ginawa nila sa kasaysayan. Umabot sa 254 ang nasawi ayon sa ulat, habang mahigit sa 1,000 naman ang nasugatan matapos maglungsad ng Israeli warplanes ng sunod-sunod na airstrike sa Lebanon. Kasabay yan ng pag-aanunsyong 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng US at Israel. At dahil nga sa ginawang ito ng Israel, ay mukhang mauudlot pa ang nasabing ceasefire dahil sobrang galit ngayon ng Iran sa nangyaring pag-atake. Ang tanong ay bakit nga ba tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake ng Israel sa kabila ng ceasefire na inanunsyo? Yan ang ating pag-uusapan sa Forbidden Files PH. Kasunod ng anunsyong 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng US kontra Iran, ay naglungsad naman ang Israeli warplanes ng serye ng pag-atake ng airstrike sa Lebanon, kung saan matinding tinamaan ang Kapitolyong Beirut. Sa ulat ng mga local media, ay umabot sa 254 ang agad na nasawi sa pag-atake ng Israel, habang nasa 1,165 naman ang nasugatan batay sa datos ng Lebanese Civil Defense. Pero bakit nga ba ito ginawa ng Israel sa kabila ng pag-anunsyo ng ceasefire? Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, ang large-scale airstrikes na ito ay naglalayong targetin ang mahigit 100 Hezbollah command centers at military facilities. Tinuturing ito ng IDF na pinakamalawak nilang pag-atake mula nang magsimula ang tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Kinondena naman ni Lebanese President Joseph Aoun ang pag-atake at inakusahan ng Israel ng paulit-ulit na paglabag sa international law at sinasabing ang ginawa nilang ito ay matatawag na act of genocide. Ayon sa United Nations, ang act of genocide ay ang mga gawaing may layuning pumatay o dumanas ng matinding pinsala sa isang partikular na grupo ng tao dahil sa kanilang lahi, rehiyon o nasyonalidad. Hindi lang ito basta digmaan. Itinuturing itong crime of crimes dahil ang target dito ay ang existence ng isang grupo ng tao. Nanawagan na din ang presidente ng Lebanon sa international community na sawatain ang agresyong ito. Para sa pamahalaan ng Lebanon, ang pag-atake sa mga mataong lugar tulad ng Beirut ay hindi na lang isang operasyong militar laban sa Hezbollah, kundi isang sistematikong pag-atake sa kanilang mamamayan. Sa kabilang banda, itinanggi ito ng Israel Defense Forces o IDF. Ayon sa kanila, ang kanilang target ay ang mahigit 100 Hezbollah command centers at military facilities dito. Giit nila, ito ay depensa laban sa mga banta sa kanilang bansa at hindi isang atake sa mga sibilyan. Ano nga ba ang Hezbollah at bakit ganito na lamang kagigil ang Israel na puksain sila? Kahit na alam nila na maraming sibilyan pa ang madadamay sa pag-ataking ito. Sa lahat ng mga grupong kalaban ng Israel, ang Hezbollah na nakabase sa Lebanon ang itinuturing nilang pinakamalaki at pinakamapanganib na banta. Hindi lang ito basta maliit na grupo ng mga rebelde. Ito ay isang state within a state na may sariling hukbo na maaaring mas malakas pa sa mismong militar ng Lebanon. Unang dahilan ay sinasabi nilang proxies ng Iran ang Hezbollah sa Middle East. Ang Hezbollah ay ang pinakamalakas na proxy o kamay ng Iran sa rehiyon. Ang layunin ng Iran ay palibutan ang Israel ng tinatawag na Ring of Fire. Dahil ang Hezbollah ay nasa mismong hangganan ng hilagang Israel, nagsisilbi silang frontline ng Iran. Para sa Israel, ang pagpuksa sa Hezbollah ay ang pagputol sa pinakamahabang braso ng Iran na sumasakal sa kanila. Pangalawa ay dahil sa mga rocket at missiles. Pangalawang dahilan ay ang kanilang mga arsenal. Tinatayang ang Hezbollah ay may hawak na mahigit 150,000 na rockets at missiles. Marami sa mga ito ay precision guided. Ibig sabihin, kaya nitong tamaan ang mga strategic location sa loob ng Israel tulad ng mga power plants, airports at mga matataong lungsod gaya ng Tel Aviv. Hindi makakampante ang Israel hanggat may nakatutok na libu-libong missile sa kanilang pintuan. Pangatlong dahilan ay pag-iwas sa October 7 style na atake. Matapos ang madugong atake ng Hamas noong October 7, naging prioridad ng Israel na masigurong hindi na ito mauulit muli. Mula naman sa hilaga, may takot ang Israel
na ang Radwan Force, ang elite unit ng Hezbollah, ay maaaring pumasok sa komunidad sa hilaga ng Israel para pumatay at mang-hostage ng mga sibilyan. Ang layunin ng Israel ngayon ay itaboy ang Hezbollah pabalik sa likod ng Litani River upang magkaroon ng buffer zone. At ang huling dahilan nila ay ang pagpapabalik sa mga sibilyan. Dahil sa palitan ng putok, mahigit 60,000 na mga Israeli sa hilaga ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan at naging mga internal refugees. Para sa gobyerno ng Israel, isang malaking pagkatalo kung hindi nila maibabalik ang kanilang sariling mamamayan sa kanilang mga bahay. Ang tanging paraan para magawa ito ay ang pahinain o tuluyang puksain ang banta ng Hezbollah. Sa madaling salita, para sa Israel, ang pakikipaggera sa Hezbollah ay hindi lang usapin ng teritoryo. Ito ay usapin ng survival. Hanggat malakas ang Hezbollah sa kanilang border, pakiramdam ng Israel ay palagi silang may nakatutok na baril sa kanilang sentido. Ayon sa Prime Minister ng Lebanon na si Nawaf Salam, bagamat winelcome ang ceasefire agreement sa pagitan ng US at Iran, binigyan din niya na pinapalala ng Israel ang sitwasyon na labis na nakakapinsala sa mga sibilyan. Samantala, nilinaw naman ni US Vice President J.D. Vance na hindi sumang-ayon ng Amerika na masakop ng ceasefire agreement ang Lebanon, gaya ng paniwala ng mga negotiator ng Iran. Ang posisyon aniya ng US ay nakafocus sa ceasefire sa pagitan ng Iran at US allies kabilang ang Israel at Gulf Arab states. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na nagsabing kasama ang Lebanon sa naturang ceasefire. Hindi ito ang unang pagkakataon na niyanig ng Israel ang nasabing rehiyon. Matatandaan na noong 2006 ay naganap ang Lebanon War. Subalit sa labanan na ito ay hindi nila tuluyang nalupig ang Hezbollah. Ang tanong ay mas handa ba sila ngayon kung sakaling gumanti pabalik ang Hezbollah? Sinisisi din ng Israel ang Hezbollah sa nangyari ngayon dahil ginamit umano nila ang mga tao sa Lebanon bilang human shield. Anong ibig sabihin nito? Bakit nga ba maraming sibilyan ang nadamay? Ayon sa Israel, ginamit ng Hezbollah ang sarili nilang mamamayan bilang human shields, isang taktika para mahirapan ng Israel na umatake nang hindi nakukuha ang masamang imahe sa buong mundo. Subalit nakita natin na binaliwala ito ng Israel at tumuloy pa rin sa pag-atake. Ilang oras pa lamang mga idol ang nakakalipas simula na mangyari ito at ngayon ay nangangamba na naman ang buong mundo na baka maging dahilan na naman ito ng panibagong kaguluhan at maudlot ang nasabing tigil putukan. Nakakatakot isipin ang epekto ng mga airstrikes na ito, idol, lalo na sa ating mga kababayan na maaaring naroon pa sa Lebanon. Patuloy nating subaybayan ang mga susunod na kaganapan dito sa Forbidden Files PH. Siguraduhin naka-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na uploads tungkol sa politika at kasaysayan. Salamat sa inyong oras at ingat kayo palagi. Hanggang sa muli, paalam.